Ang NBA magkakaroon ng mahabang break bago magsimula ang regular season sa February 23. So nasa less than 30 games na lang naman na natitira sa bawat teams. Ito naman yung mga aabangan kapag nagsimula ulit yung mga games. So sino ang unang player na makakaabot ng 65 games requirements at sino yung hindi? Si Commissioner Adam Silver sumagot na kasi dahil nagkaroon ng backlash regarding doon sa 65 games requirements. Dahil mababawasan ng mga players na magkakaroon ng max contract. Ito yung D. Rose at Kevin Durant rule. Kailangan kasi ng 65 games para mapasama sa awards gaya ng MVP at Defensive Player of the Year. Kasunod pa yung All-NBA Team Selection. Yung mga awards na yon ang merong impact sa mga kontrata. Or sabihin natin requirements din para makakuha ng malaking kontrata. Hindi rin masagot ni Commissioner kung aalisin ba or babawasan yung required games. So, imbes na 65, gagawing 60 or kaya alisin. Hindi niya pa masabi sa ngayon yun. Si Tyrese Haliburton ang isa sa mga player na posibleng hindi mapasama sa All-NBA team dahil kapag nakamintis pa siya ng 5 games sa total na 26 games na natitira ng Pacers, automatic out na siya. At nasa $41 million ang mawawala kay Tyrese Haliburton. Sina Nikola Jokic, SGA at Giannis nasa 53 to 54 games na. Kailangan na lang nila ng 11 to 12 games. Si Luka nasa 47 games pa lang out of 55 games. May natitira pang 27 games para sa Dallas. So si Luka hindi pwedeng makamintes ng nasa 10 games. Dahil hindi lang naman MVP ang kailangan niyang habulin, yung isa pa All-NBA Team Selection dahil sa susunod na kontrata ni Luka na designated veteran contract. 3 taon pa naman yun, pero sa rule kasi kailangan mapasama ng isang player 2 to 3 years bago siya pumirma. Kaya nga nagkaroon ng backlash na maraming mga superstar or star player ang pwedeng hindi makapirma ng max contract kapag hindi nila na-meet yung 65 games. Dahil kung ang gagawin naman ni Commissioner, payagan niya yung season at sa susunod na taon naman, tanggalin niya, apektado naman doon si Haliburton kung hindi niya ma-meet yung 65 games. Unfair naman ang mangyayari. Yung susunod naman na aabangan, sinong team ang magtatank para sa NBA draft sa June. Base kasi sa ranking, ang number 1 or top 3 pick na ay mapupunta sa 3 teams na to. Either Detroit, Wizards at San Antonio. Ang Hornets, 11 games behind pa sa number 10, may 28 games pa. Yung Memphis, medyo gumagalaw pa. Makakahabol pa sila sa top 10. So maalin yung susubukan doon ng Memphis, habulin pa yung top 10 or kaya yung NBA draft na. Ganun din sa Portland, lamang sa kanila yung nasa number 10 and 13 games at 3 European prospect din ang nasa draft. So disclaimer, hindi pa official na nasa listahan talaga yung mga prospect na yon dahil meron pang until April or May para lumabas yung mga pangalan or mag-declare. Sa all-time points naman, si Kevin Durant nasa top 10 ng ranking. Sa NBA kasi merong 7 players pa lang na umabot ng 30,000 points. Sa next 12 games ni KD, ang aabangan doon yung 352 points na kailangan niya makuha para malagpasan naman sina Carmelo Anthony at Shaquille O'Neal sa all-time list para sa number 8. Ang 352 points ay para malagpasan naman si Shaq sa number 8. Yung 45 points naman ang kailangan ni Kevin Durant para malagpasan si Carmelo Anthony sa number 9. Ang kailangan naman ni KD para makapasok sa 30,000 points mark ay 1,755 points. Si Kevin Durant pa lang ang pang-8 player na pwedeng magkaroon ng ganong mark. Si LeBron nasa 5 games ang average niya para maging unang player sa NBA sa all-time list na merong 40,000 points. Yung 5 games na yon ay base din sa average ni LeBron ngayong season. Kailangan ni LeBron ng 132 points either sa home court nila yon sa March 1 versus Wizards or mapaaga ng konti sa home court naman ng Clippers. Pwedeng umangat pa si LeBron sa number 7 sa all-time list sa 3-point field goal made. Kasi ang nasa number 7 ngayon si Klay Thompson. Lamang lang siya ng 11 kay LeBron at magpapalitan lang yung dalawa sa pwesto sa 7 and 8 kung sakali. Pero mostly kay Klay Thompson na yon kung maglalaro pa siya ng at least 3 or 4 na taon. Si LeBron 21 season na ngayon sa NBA pero hindi siya kasama sa top 5 player na mayroong most playoff appearance. Ang may pinakamarami kasi si Karl Malone at John Stockton, 19 playoffs appearance sa kanilang karir. Susunod si Kareem, Tim Duncan at Shaq. Sa loob ng 21 season ni LeBron, 16 playoff appearance siya. Running for 17 playoffs appearance si LeBron at siya yung number 1 player sa buong history sa most playoff game played.
282 games. Pero double-sided kasi ang stats na yan. Pwedeng maganda, pwedeng hindi.